Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti. At ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Paumanhin lang, medyo na-late ako kanina. Alam nyo ba, kaninang 5:20, pag alarm ng cellphone ko, tumayo ako bigla. Nagulat ako, yung tumayo ako. Tapos, nahilo ako. Yung natumba talaga ako. Buti na sa kama ako natumba. 40 na pala ako. Tumatanda na. Hindi ko nga alam. Tinatanong ko ni Ate Jonah kung anong nararamdaman ko. Wala namang masakit, wala namang ano. Pero nahilo ako at hanggang ngayon, yung kanina tinulog ko after nung unang misa, parang nahihilo ako parang ganon. Mali yung bangon, no? Parang mali yung bangon ko. Biglang nagulat kasi ako no? Usually 5:20 ang alarm ko para higa-higa pa ako. 5:30 ako kikilos, no? Pinaliwanag ko lang kasi nahilo talaga ako kanina. Parang hanggang ngayon medyo okay naman pero kaya naman. Hindi na ako matutumba, no? Kanina talaga parang natumba talaga ako, parang ganon. Paumanhin lang po. Araw-araw, tayo ay humaharap sa iba't ibang mga bagay na pinagpipilian. Magmula sa kung anong kakainin, sa kung ano ang susuotin. Di ba po? Ang hirap mamili ng kakainin. Ano po? Yung nanay ko lagi tinatanong kami, hirap na hirap siya. No, kung anong lulutuin. Ganun ba kayo? Nahirapan ba kayo kung anong kakainin? Kung isda ba o gulay? O karne o manok? Ang hirap mamili. Ano po? Pag nanay ka, pag naluto mo ng lahat, no, parang hindi mo alam kung ano naman ang susunod na kakainin. Tama ba? Yung mga mag-boyfriend, girlfriend, pag lumalabas, nagtatatalo pa yan. O saan tayo kakain? Ikaw nang bahala. Di ba? Kakainin na lang, pinag-iisipan pa. Parang di kayo agree. Mas mahirap hanapin kung anong pambili, no? Kesa kung anong kakainin. No? Father, wala namang pambili. Oo. Kahit ano, basta may pambili, okay lang. No? Pero, ganun ba yon? Oo. Minsan, ang hirap din piliin kung anong susuotin. No? Kaya alam nyo, tip, yung mga mayayaman, no? Yung mga mayayaman, pansinin mo, ang mga suot nila lagi, isa lang. Yung mga tunay na mayayaman, ha?
Hindi nagyayaman-yamanan lang, no? Tayo, yayaman-yamanan lang tayo, paiba-iba pa ng damit para mukhang mayaman. Pero yung mga mayayaman, no? Isa lang ang damit. Kung puti, puti lang lahat. Kung itim, itim lang ang lahat. Napansin niyo ba yon? No? Yung may-ari ng Facebook, laging itim. Yung may-ari ng iPhone, CEO ng iPhone noon, laging itim. Bakit? Sinasabi nila para wala na silang ibang iisipin. Yung isip nila, inilalaan sa ibang bagay. Ganyan yung mayayaman, di ba? Oo nga naman, no? Isang oras ka nag-iisip kung anong susuotin mo. No? Damit pa lang yon, no? Pero ibuhos mo sa ibang bagay. No? Marami tayong ganyan. No? Minsan, nag-iisip ka kung anong pag-aaralan at kung saang paaralan. Di ba? Yung mga magkokolehiyo, ano kayang course ang kukunin ko? Oh. Saan kaya ako mag-aaral? Oh. Meron naman mga nag-iisip magpakasal. Meron ba nag-iisip magpakasal? Taas nga ang kamay. Wala, Nicole. Wala nag-iisip magpakasal, ano? O minsan nag-iisip ka magpakasal. O baka naman nag-iisip na ngayon maghiwalay. Meron ba dito? Ha? Meron? Kaya naman, isang tanong tungkol sa pagpili ng lalong mabuti ang ating aalamin sa araw na ito. Itong pinatutungkol, itong tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang piliin ang lalong mabuti. Sabihin nyo nga po, lalong mabuti. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kwento ng magkapatid. Kwento nina Marta at Maria. Oh, na minsan dinalaw sila ng Panginoon. Dinalaw sila ni Jesus. Si Marta, aligagang-aligaga sa paghahanda. No? Di ba ganun pag may bisita? No? Nagluluto, naglilinis, abalang-abala tayo para mapaglingkuran, mapagsilbihan natin ang ating bisita. Si Marta, aligagang-aligaga. Tingnan mo, ilan ba ang bisita? Isa lang, pero aligagang-aligaga. No? Siguro, no, abalang-abala sa pagluluto, abalang-abala sa kung ano-ano, no, pero isa lang naman. Pero gano'n nga talaga. Kapag may bisita tayo, di ba? Aligaga tayo, hindi tayo mapakali. No, gusto natin maibigay natin yung the best. At lalo pa, si Jesus ang bisita. Kaya naman, gano'n na lang ang kanyang pagrereklamo sa kanyang kapatid. Sa totoo lang, nagreklamo siya kay Jesus. Pinadaan niya yung reklamo niya kay Jesus. Anong sabi niya? Panginoon, sabihin mo naman sa kapatid ko, tulungan naman ako. Hindi, kulang ang aking katawan. Hindi sapat ang aking katawan sa pag-aabala. Grabe, no? Niisip ko itong si Marta, naglilitsyon pa. No? Bukod sa naglilitsyon, nagkakare-kare, nagre-relyeno, baka ganun. No? Yung mga lahat na may hirap na putahe. No? Bakit ganun? Isa lang naman. Kulang daw ang katawan niya. Kasi ang kanyang kapatid, piniling maupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang itinuturo. Pinili ang maupo kasama ni Jesus. Ito yung sinabi ni Jesus na sagot kay Marta. Ang sagot niya, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung iintindihin natin ang sinabi ni Jesus, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Ibig sabihin, hindi naman masama ang pinili ni Marta. Anong pinili ni Marta? Magsilbi, maging abala. Mas mabuti nga lang ang pinili ni Maria. Mas mabuti kasi siya'y nakinig sa mga turo ni Jesus. 2 punto. Una, hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang kumilos gaya ng ginawa ni Marta. Lahat tayo,
hindi mabubuhay kung hindi tayo kikilos. Hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo magbabanat ng buto. Hindi natin maaabot ang ating pangarap kung hindi tayo magsisikap. Tama? At yan ay mabuti. Kaya nga ang pagtatrabaho ay mabuti. Ang pagbabanat ng buto ay mabuti. Hindi natin may ahon ng pamilya kung hindi tayo kikilos at magtatrabaho. Kaya mabuti po ang may trabaho. Dahil ang masama ay ang tamad at walang ginagawa. Ulitin ko po, ang masama ay yung tamad at walang ginagawa. Kaya nga, ang katamaran ay isa sa 7 kasalanan. 7, one of the 7 capital sins, sloth, katamaran. Kaya kung ikaw ay tamad, ikaw ay nagkakasala. Hello? Sino po mga tamad dito? Taas nga ang kamay. Wow, proud pa. Hindi, joke lang. Ano, di ba? Kasalanan yan. Yan ang masama. Yung tamad. Pangalawang punto. Punta naman tayo kay Maria. Bakit pinili ni Maria ang mas mabuti? Wala nang hihigit kung pipiliin natin ang makapiling ang Diyos. Wala nang mas tataas pa kundi ang aralin at matuto sa Diyos. At wala nang mas bubuti pa kundi ang samahan ang Diyos. Ito ang ginawa at pinili ni Maria. Kung kaya't, mas mabuti ang kanyang pinili. Father, sabi mo, mabuti ang magtrabaho. Yun naman ang pinili ni Martha, hindi ba? Sabi mo, dapat nagtatrabaho. Bakit mas naging mabuti yung pinili ni Maria? Isa lang po ang nakikita kong dahilan. Kasi si Maria hindi nagreklamo at dumaing sa kanyang pinili. Si Maria hindi nagreklamo, hindi dumaing sa kanyang pinili. Itong madalas nating problema. Mabuti naman yung pinili mo, ngunit sinasamahan mo ng reklamo. Hindi ka matigil sa kakadaing. Kaya ito walang nadudulot na mabuti. Noong hindi ka pa nag-aasawa, gusto mo mag-asawa. Tama? Sana may mga asawa ngayon. 'Di ba? Pero ngayong ikaw ay may asawa, reklamo ka ng reklamo. No? Noong hindi ka pa nakakapangasawa, gusto mo mag-asawa kasi gusto mo may kasama sa buhay. Gusto mo may katuwang sa buhay. Ba't ngayong may asawa ka na, nagre-reklamo ka? Pinalalayas mo. Naiinis ka. Daing ka ng daing, ang hirap pala ng may asawa. Sinong pumili niyan? Hello? Hindi makasagot yung may mga asawa, hello? Alam nyo, may kukwento ko. Nung dati, bago ako pumasok ng seminaryo, nagpaalam ako sa papa ko. Sabi ko, papasok ako ng seminaryo. Nagulat yung tatay ko. Kasi wala namang ganun sa pamilya namin, no? Walang religious, no? Wala kaming lahi na ganun, no? Yung mga madre, pare, wala. No? Sabi ng papa ko, anak, bakit hindi ka makipag-date? Baka mali ka. Sabi ng papa ko, kasi matagal na akong walang girlfriend nun eh. Ba't di ka makipag-date? Baka mali ka. Sabi ko sa papa ko, bakit hindi ko muna subukan ito? Baka tama ako. Ang isip ng papa ko, pagtanda ko, pag naging pari ako, baka wala daw mag-alaga sa akin. Baka pagtanda ko, wala akong makasama sa buhay. Kasi mga kapatid ko, mag-aasawa. Ako daw wala. Pero sabi ko, gaano ka nakasiguro pa
na pagtanda ko, aalagaan ako ng asawa ko. Hello? Yung mga may asawa dyan, inaalagaan ba kayo? Uy, tawa kayo ng tawa. 'Di ba? Tinutulak ka pa nga. Inaalagaan ba kayo? 'Di ba? Hindi kayo makasagot kasi walang kasiguraduhan. Ano ibig sabihin? Mamili ng mas lalong mabuti. Maganda naman yung kursong pinili mo, nursing. Pero reklamo ka ng reklamo. Ang hirap. Puro assignment. May duty pa. Bay, syempre, ano bang kursong madali? Wala. Lahat yan mahirap. Pinili mo eh. Pero bakit ka reklamo ng reklamo? Ba't ka daing ng daing? Kasama yan eh. Parte yan. Anong nirereklamo mo? Maayos naman ang trabaho mo, pero nasisira dahil puro ka reklamo. Ang hirap-hirap naman ang pinagagawa sa akin. Kung ikaw ay puro reklamo sa trabaho, isa lang ang sagot, resign. Mag-resign ka. No? Kasi may mga trabaho, ang reklamo, Lunes na naman bukas. Bakit? Kailan ba nawala ang Lunes sa Linggo? Hello? At hindi matapos ang ating reklamo, ang sagot dyan, resign. Para makita mo, pag nag-resign ka, at A15, wala kang sweldo, yan. Tignan mo, diyan ka rin magre-reklamo. No? Yung ang hirap pala ng tambay, ang hirap pala ng walang trabaho, walang sweldo. Di ba? Doon mo makikita yung halaga ng trabaho mo eh. Doon mo makikita, naku, reklamador na pala ako. At kahit yung mga masasamang nangyayari sa ating buhay, maring pinili natin o hindi natin nakikita na yan ay paraan para tayo'y tumibay. Kaso hindi natin makita kasi puro tayo reklamo. Iniisip ko tuloy kung si Maria ba na pinili ang maupo sa paanan ni Jesus ay nagreklamo, tingin ko hindi rin mabuti ang kanyang pinili. Hindi rin magiging mas mabuti ang kanyang pinili. Yung bang naupo siya sa paanan ni Jesus at reklamo ng reklamo, Marta, dalian mo dyan, hindi ka pa ba tapos? No? Ang dami ng tinuturo ni Jesus, ngawit na ako dito. No? Di ba? Isipin mo, kung si Maria naupo, pero nagre-reklamo, hindi rin mabuti o lalong mabuti ang kanyang pinili. Napasama pa. No? Sabihin ni Jesus, umupo ka pa dito, di sana tumulong ka na lang doon. No? Parang ganyan din naman tayo eh. Yung pagsisimba mo, maganda yan. Pinili mo eh. Pinili mo makapiling ang Diyos sa misa. Pero sa loob-loob mo, ang tagal naman mag-homily nitong pari na to. Ang tagal, ang daming sinasabi. No? Wala rin ang iyong pinili. Di ba? O yung nagsimba ka pero sa misa, tulog ka naman. Sana natulog ka na lang. Mas maganda pa, mas mabuti pa, nakahiga ka. No? Kesa naman nakaupo ka dyan at amin ka ng amin ng ganon. Diba? Diba? Kaya hindi rin yung pagpili sa Diyos ay lalong mabuti. Kung ito'y nagdudulot sa'yo ng daing at reklamo. Gaya ng paglilingkod, no? Pinili mo mag-serve, gusto mo mag-serve, nanumpa ka pa nung piyesta, di ba? Kaya pinaulit ko eh, di ba? Pero pag pinagsaserve ka, reklamo ka ng reklamo. Pag-serve na naman, aga-aga. Sa serve naman, sungit-sungit nung pare. Sino bang namili? Sino bang pumili? Sino ba nagsabing mag-serve ka? Hindi ba ikaw? Mabuti na sana eh. Kaso, napapasama dahil sa reklamo. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, maganda ang kwento ni Abraham at Sarah. No? Nang minsang dalawin sila ng 3 lalaki. Yung 3 lalaki na yon, hindi nila kilala. At hindi nila alam, mga nilalang mula sa Panginoon. Mga taong galing sa Panginoon. Hindi nila alam yon, pero
tinanggap nila ng buong puso. Tinanggap nila ng buong puso. Pinaglingkuran, pinagsilbihan, pinagluto pa ng tinapay, pinagpatay pa ng guya. At sa huli, anong sabi ng tatlong lalaki? Sa isang taon, sa parehas na araw na ito, ang iyong asawa na si Sarah ay magkakaanak. Ano ba si Sarah? Baog. Ano ba si Sarah? Matanda na. Pero dahil pinili nilang maglingkod ng buong puso, sila'y pinagkalooban ng biyaya. Ayun ang susi sa iyong pinipili para mas maging mabuti, mas lalong mabuti. Piliin mo ng buong puso. Kaya ni Maria, pinili niyang maupo. Ginawa niya ito ng buong puso. Walang daing at walang reklamo. Kaya sa huli, mas pinili niya ang lalong mabuti. Mga kapatid, malalaman mo na mas mabuti ang iyong pinili kung gagawin mo ito ng hindi nagrereklamo at hindi dumadaing. Dahil sa huli, kahit anong ganda o kahit na anong buti ang isang bagay, kung puro ka reklamo at daing, wala ka ring mararating. Amen? Amen. Sa mga wala po dito noong misa ng kapistahan po natin noong Miyerkules, nais ko lang pong ipaalam sa inyo at ipaalam sa inyo na ngayon, simula ng pagdiriwang natin ng ika-16 na anibersaryo ng pagtatalaga natin bilang parokya, tayo po ay magsisimula sa ating parish construction. No? Magkakaroon po tayo ng parish construction at nais ko pong ipakita sa inyo kung ano ang magiging itsura ng ating gagawing bagong parokya.
sa ika-16 na anibersaryo po natin. So, para mabigyan po kayo ng konteksto, ito pong lupa natin, lupa na pagmamay-ari ng simbahan, ay ito lang mismong ating simbahan. Ito lang po. Yung nakikita na ninyong patio hanggang sa likod ay sa gobyerno. Tayo'y nangungupahan lamang po. At nag-grant tayo ng extension ng 25 years na lease. No? Pinapaupa. Pero ngayong darating na mga linggo, kami po ay makikipag-usap sa Manila City Hall at titingnan natin kung una, pwede ba itong ma-donate sa atin. Kung hindi ito ma-donate, atin itong bibilhin. No? Bibilhin na ng Archdiocese of Manila. Kaya matutupad natin yung plano na yan. No? Ano ba itsura noon? Sa first floor, itong ground floor na ito, so gigibain natin ang buong simbahan. Sa ground floor, nandito ang parking lot. Wow, may parking na tayo. Bay, syempre, no? Marami na tayong bisita at kayo rin, no? Pwede na kayong mag-park dito. Meron tayong adoration chapel, no? Meron na tayo niyan. Meron na tayong sa ground floor ng parish office. At syempre, ang public CR. Yun yung ground floor. Sagad na natin itong buong lupa natin. At sa second floor, pag akyat natin, yun na yung buong simbahan. Kaya makikita nyo, lalapad na yan end-to-end at isasagad natin hanggang likod. So more or less, madami na ang pwedeng makapagsimba. Ganun pa rin, meron pa rin tayong choir loft. No? Kaya mataas ang ating simbahan. No po? At sa third floor, nandun po ang kalahati nun, ang konbento ng pare, at kalahati ay parish hall. Nang sa gayon, pag meron tayong mga meeting, meron tayong mga handaan, hindi na tayo kumakain sa labas o hindi na tayo nagmi-meeting dito sa garahe o sa patio, meron na tayong matinong lugar para pagdausan ng mga activities natin. At sa pinaka fourth floor, yun po ay roof deck. No, pansamantala, roof deck. Pag nangailangan pa ang parokya ng mas malaking space, eventually, pwede nang gawing another hall. Bububungan na lang yon, nakaabang na po yon. At lahat po yan ay merong elevator. No po? No, para wag mag-alala yung mga senior citizen natin, may elevator po. No, baka inisip nyo, paano kami aakyat? May paan naman kayo, di ba? Mag-elevator po, lalagyan natin ng elevator na hinuhulugan ng 10 piso. Bawat floor, 10 piso. Joke lamang po. No, may elevator pong kasama yun. So, lahat po yan ang magiging proyekto natin sa mga darating pang buwan. Sisimulan muna natin ayusin ang ating lupa. Pag na-secure natin lupa, ang mga permit, tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na po. At sa kabutihan ng ating mga donor, ako po'y nagpapasalamat. Alam nyo, sobrang buti, gusto pa nila sana ipa-aircon. Ayoko lang. Kontrabida talaga yung pari, ano? No, pero sabi ko, sige, iabang na lang na aircon. Pero madali namang usapin yun eh. Ano po? Kaya yung nakita ninyo kanina mga sambayanihan ng sayaw na sayaw, no? Simulat sa pool, kailan ba sumayaw yung mga bata? No? Lahat po ng mga second collection natin ay may kapupuntahan at mararamdaman po ninyo. No? Isa po yan, dagdag po natin yan sa pagpapaganda ng ating parokya. At kasabay noon, syempre, ang inyong mga parish pledge. Pinapaalala ko po, no? Kung mga parish pledge po ninyo, buwan-buwan. No? Kailangan po natin yon sapagkat marami pa tayong gastusin dahil pag giniba ang ating simbahan, mangungupahan tayo. Uupa muna ako ng gagawin nating simbahan at paglalagyan nitong mga gamit natin. So kailangan po namin ng inyong tulong, parish pledge po, buwan-buwan. No? Kayo naman po mag-identify kung magkano ang inyong makakayanan. At kasama po noon, nais ko pong i-present sa inyo yung parish t-shirt po natin, no? Commemorative t-shirt bilang alaala ng ating lumang parokya. Ate Jonah, pasok na. Iniintay mo na ito. Model. Ito pong t-shirt natin ay tampok ang itsura ng ating parokya ngayon. Para sa ganun, wag nating makalimutan. At lagi nating maalala na minsan tayo'y nagsimula sa isang
munting simbahan. No? Yan, lakad, model. Yan. Nagkakahalaga po ng 500 pesos. Sa mga lingkod, may special price po kayo. Pero sa mga hindi lingkod, bilhin nyo na ng buo. No? Itulong niya naman po yan sa simbahan. Panigurado, mararamdaman ninyo lahat ng mga tulong na ibinibigay ninyo. Sa mga online donors natin, maraming salamat po. Pwede rin po kayo maka-order ng t-shirt na yon, mag-message lamang po o tumawag sa ating parokya at lumapit sa ating parish office. Mabibili po ito sa halagang 500 piso. Muli po, lahat po ito ay tatrabahuin natin, bawal ang tamad, kailangan magtrabaho, yan ang ikabubuti nating lahat. Ngunit sa pagtatrabaho, bawal magreklamo, bawal dumaing, para mas lalo tayong maihatid sa lalong mabuti. Amen? Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.